Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana Ako na Lang, Chapter 20. Naganap ang pinakamalaking transaksyon ng taon, kung saan ang dalawang kumpanya na parehong namamayagpag ay nagsanib puwersa. Wala pang ideya si Sarah sa mga nangyayari. Kampante lang siyang nakaupo sa kanyang opisina habang tinitingnan ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. "Oh, welcome back, madam." Boses ni Rafael mula sa pinto. Basta na lang itong pumasok na hindi man lang kumakatok. "Is this how unprofessional you are, Rafael?" "Papasok ako kung kailan ko gusto. Don't be so confident, madam. Dahil babawin ko rin mula sa iyong opisinang ito. This office belongs to me, alone." Sarkastiko nitong sabi. Ngumisi si Sarah. "Why don't you try?" "Action speaks louder than words, Rafael. Stop threatening me. I'm not scared of you." Taas noon namang turan ni Sarah. "Baka nakakalimutan mong may hawak akong pwedeng makasira sa'yo. Try to mess up with me again, Rafael, and you'll see." Dugtong pa ng dalaga. Palakpak ang nagpabaling sa atensyon ni Sarah. Dumating ang asawa ni Rafael at narinig nito lahat ng pinag-usapan ng dalawa. "Oh, here comes the most respected woman. Yung kayang makipaglaplapan at makipagsiping kahit saan." Sarkastikong wika ni Sarah. "Hanggang ngayon ba, bitter ka pa rin? Viral nga ang proposal video ng boyfriend mo. Kailangan mo pang i-blackmail ang asawa ko?" Turan ni Dayan. "Oh, are you scared na lumabas ang video ninyo? I'm sure mas magba-viral yun kaysa sa proposal ni Adrian. But I won't do it. You know why? Kapag ginawa ko yun, wala na rin akong pinagkaiba sa inyo. Kaya gagamitin mong pang blackmail." "Mrs. Dayan Salcedo, hindi ko gagawin yan. Dahil pwede kong gawin ang gusto ko kung gugustuhin ko lang. Pero hindi ako magiging katulad ninyo. Sayang ang magandang imahe ng pamilyang pinanggalingan ninyo. Ang sabihin mo, gusto mo lang ulit makuha ang asawa ko. Nahiya ka pang aminin. Kahit engaged ka na kay Mr. Santillan, ang asawa ko pa rin ang mahal mo. Iyong-iyo yung asawa mo, Mrs. Salcedo. Kung gusto mo, itali mo sa baywang mo nang hindi ginugulo ang fiancé ko." Galit na turan ng isang lalaki mula sa pinto at walang iba kundi si Adrian. "Oh, nandito ang panakibutas. Nakabenda pa ang ulo. Siguro naman narinig mo ang mga usapan namin." Wika ni Dayan nang bumaling kay Adrian. Agad nilapitan ni Sarah ang nobyo. "Mahal, anong ginagawa mo rito?" Usisa ni Sarah. "Alam mo, Adrian, nilalandi ng fiancé mo ang asawa ko. Hindi kanya mahal." Singit ni Dayan. "Crazy woman, pwede ka nang maging writer girl. Magaling kang gumawa ng istorya." Iyong-iyo na yung asawa mong daig pa ang askal. Get out of my office." Hindi birong pagtitimpi ang ginagawa ni Sarah dahil kanina pa siya nanggigigil sa mag-asawa. "Ikaw ang umalis. This is my husband's company." Sigaw ni Dayan at akmang susunggaban si Sarah, subalit mabilis na kumilos si Adrian. "Don't dare to lay your filthy hand with my fiancé." Galit na turan ni Adrian sa kabahagyang tinulak ang babae kay Rafael. "Bastos ka!" Singhal ni Rafael na akmang susuntukin si Adrian. "Sige, subukan mo nang maranasan mo kung paano kalad ka rin palabas ng gusaling ito." Taas noong turan ni Adrian. "You are trespassing, Mr. Santillan. This is my company."
Sigaw ni Rafael. Not anymore, Mr. Salcedo. Dahil magmula sa oras na ito, this company belongs to Lavender Group and Silver Lantern Corporation. Ibinenta sa amin ng mga magulang mo. Turan ni Adrian. You want proof? O ayan, basahin mo. Dugtong pa ni Adrian saka inilapag sa mesa ang hawak nitong blue plastic folder. Tahimik na kinuha iyon ni Rafael at binuklat. This is not true. Did you use our video to blackmail my father? Galit na baling ni Rafael sa magkasintahan. Ngumisi si Adrian. It's all because of you. Why don't you go and speak to your father? Kung maabutan mo pa sila. Dahil narinig ko kanina, ay aalis na sila. They are asking me to find a buyer for the mansion. Saad ni Adrian. Even your parents cannot stand you anymore. I feel pity for them. Dugtong pa ni Adrian. What? This can't be. Turan nito sa kapatagbong umalis. Sumunod na lang din si Dayan. Nakahinga naman ng maluwag si Sarah nang wala na ang mag-asawa. Kaya mabilis siyang lumapit sa pinto at sinara iyon. Mahal, totoo bang binili ninyo ni Dad ang kumpanya? Usisa ni Sarah pagkatapos. Hinawakan ni Adrian sa baywang ang dalaga. Yes, mahal. Ito ang sinasabi ko sa iyo na kailangan kong asikasuhin. At yung tumawag ng nakaraang araw, that was your dad. Pag-amin ni Adrian. Pero, bakit ba talaga binenta ni Mr. Salcedo ang kumpanya? Dahil kay Rafael. They want to teach him a lesson. At ang sabi ni Mr. Salcedo, doon na sila titira sa hacienda nila. Tugon ni Adrian. Ganun ba? Yes, my love. So ngayon tapos na ang lahat, pwede na natin pag-usapan kung ilan ang magiging anak natin. Ang tungkol sa engagement party pala. Then we need to prepare for our wedding as soon as possible. Turan ni Adrian na ikinapula ng pisngi ng dalaga. You're blushing, mahal. Don't worry, we will do that only in a private place. And after our wedding. Saad ulit ni Adrian sa kahinalikan sa noo ang dalaga. Pero, mahal, wala ka bang nararamdaman sa sugat mo? Come, have a seat. Nag-aalalang turan ni Sarah. Mahal, I'm feeling good. Mahal, I'm feeling good. I only attended the meeting to settle everything between the two companies. And Rafael's father. Tugon ni Adrian na pinisil pa ang baba ng nobya. I feel sorry for Mr. Salcedo. Dahil sa kagagawan ng anak niya, kinakailangan na niyang ibenta ang buong kumpanya. Don't worry, my love. We gave them a fair price. Nakangiting turan ni Adrian. They're still friend after all. Dugtong pa ng binata. Naipilig ni Sarah ang kanyang ulo sa balikat ng nobyo. On the other side. Halos paliparin ni Rafael ang sasakyan. Makarating lang sa mansyon ng kanyang mga magulang. Pagdating nila roon ay bumungad sa kanya ang naglalakihang maleta sa labas ng gate. May ilang guard din ng subdivision ang naroon. At higit na umagaw ng pansin ay ang tarpaulin na nakapaskil sa harap. Maya-maya ay lumabas ang kanyang mga magulang. Mabilis siyang umibis mula sa sasakyan at nilapitan ang mga ito. Mommy, Daddy, what's going on? Agad niyang tanong. Get out of our way. Galit na turan ni Mr. Salcedo. No, you can't leave me. Sasama ako. Sasama kami ni Dayan. Saad nito. No. You get your own life. We want peace, not trouble. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay. Anas ni Mr. Salcedo
Saka tinalukuran si Rafael. Pero mabilis na humarang ang lalaki at lumuhod sa harap nito. Daddy, please, sasama kami sa inyo. Pagmamakaawa nito. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. I will not give you any inheritance. You don't deserve even single cents from me. Tugon ng Don sa katuluyang iniwan si Rafael at mabilis na sumakay sa van. Mabilis na tumayo ang lalaki at hinabol ang van na sinasakyan ng kanyang mga magulang. Subalit bigo nang mahabol pa. Laylay ang balikat nitong bumalik sa kanyang asawa. Sir, sa inyo po yata ang mga maletang ito. Hindi na kayo maaring pumasok sa loob, kaya pinalabas na sa amin. Wika ng isang guard kay Rafael. Get out! Anas nito sa guard. Napailing na umalis ang mga ito dahil sa asal ni Rafael. Are you going to leave also? Baling ni Rafael kay Dayan, nang sila na lang dalawa ang naiwan sa harap ng gate. Umiling si Dayan sa kaniyakap ang asawa. No, I'm not. Sambit nito. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Dayan. Dad is right. You have no future with me. Turan ni Rafael. That's not true. Prove yourself, Raf. I will support you. How? I have nothing but the condo. What am I going to do to make a living? Begging on the street? Naiiling nitong Turan. Let's get out of here. Yakag ni Dayan. Pinagtulungan nilang isinakay sa kotse ang mga maletang naiwan para kay Raf. Lumipas ang mga oras. Mahal, umuwi na tayo. Tama ng trabaho. It's already 6 p.m. Turan ni Adrian nang mapatingin sa wristwatch na suot. Hindi ka talaga umuwi, mahal ah. Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Tugon ni Sarah. I'm good, mahal. Don't worry. Isa pa, nandito ang pain reliever ko. Saad ng binata na sinundan ng matamis na ngiti at kindat. Ikaw, Mr. Santillan. Panay na ang mga banat mo, ha? Mahal, let's go. Baka mali tayo. Yakag ulit ni Adrian. Tumigil si Sarah sa ginagawa at hinarap ang nobyo. May hindi na naman ba ako alam? Sino na naman ang kasabwat mo, ha? Si Ate Bebeng? Hindi. Your parents. Diretsahang sagot ni Adrian. Napatitig si Sarah sa nobyo. Seriously? Sambit niya. Kinuha ni Adrian ang dalawang kamay ng dalaga at iginaya patayo. Then he smiled sweetly. Yes, love. We need to talk about our engagement. So please, finish what you are doing so we can go. At baka mali tayo. Wika ni Adrian na nagniningning ang mga mata. Tamis. Okay, ayusin ko lang ang table ko. Sorry, wala pa akong sekretary. Tugon ng dalaga sa kamabilis kumilos. I'm sorry, mahal. I can't help you now. Hinging paumanhin ng binata. It's okay, mahal. No worries. Makalipas ang ilang sandali ay lulan na sila ng sasakyan ni Sarah dahil pinauwi ni Adrian ang driver niya kanina. In the scale of 10, gaano ka kasaya, mahal? Maya-maya itanong ni Adrian. Punong-puno ng kaligayahan ang puso, Adrian. Hindi masusukat. Simple ngunit tagos sa pusong sagot ni Sarah. Matamis namang ngumiti si Adrian. Kung gaano kasaya si Sarah, ay mas masaya siya dahil sa wakas ay malapit na niyang maging legal na pag-aari ang babaeng matagal nang minamahal. Ayan, traffic tuloy, mahal. Saad ni Adrian nang bahagya silang naipit sa traffic. Mahal naman, excited masyado. Maaga pa naman. Tugon ni Sarah. Hinawakan ng binata ang kamay ng nobya.
Sinamantala niya ang pagkakataong iyon dahil hindi nito maaaring istorbohin ang dalaga habang nagmamaneho. I love you. Bigkas ni Adrian sa kadinala sa bibig ang kamay ni Sarah at hinalikan. Matamis na ngumiti si Sarah. I love you most. Makalipas ang ilang minuto na pagkaipit sa traffic, ay lumuwag na ang daan kaya diretso na ang biyahe nila. Nakita agad ni Adrian ang sasakyan na pag-aari ng kanyang ama sa labas ng gate nila Sarah. Nandito na ang lovebirds! Sigaw ni Bebeng na siyang nagbukas ng pinto. Shh! Ate Bebs, makasigaw wagas? Baby girl, tayo-tayo lang naman ang makakarinig. O siya, kanina pa kayo hinihintay. Nandoon sila sa poolside. Wika ni Bebeng. Samahan mo na si Adrian doon, Ate Bebs. Magpapalit lang ako saglit. Utos ni Sarah. Tumango naman si Bebeng. Naunang lumakad ang dalawa papunta sa poolside. Pagkatapos ay umakyat na rin si Sarah. Oh, where's Sarah? Tanong ni Doña Esmeralda kay Adrian. Good evening, tita, tito. Bati ni Adrian sa kanagmano sa mga magulang ng nobya. Magpapalit daw po ng damit. Saad niya pagkatapos. Have a seat. Hintay na lang saglit si Sarah para masimulan na natin ang pag-uusap. Alok ng Donya sa binata. Hindi mapatid ang matamis na ngiti ni Sarah habang nakaharap sa salamin at pinagmamasdan ang sarili doon. Kailan lang nang puro siya iyak dahil sa ginawa ng dating nobyo. Ngayon ay puro ng ngiti. Mas panatag at mas masaya kaysa dati na laging may nararamdaman na pangamba. Baby Sa, nilalamok na sila kakahintay sa'yo. Boses ni Bebeng mula sa labas ng pinto na sinundan ng mga katok. Mabilis na inayos ni Sarah ang sarili saka nagmadaling tinungo ang pinto. Ate Bebs, sambit ni Sarah na nakangiti. Uy, sobrang saya natin ah. Iba talaga magmahal ang isang Adrian Saranilla. Turan ni Bebeng na malapad din ang ngiti. Tara ate, yakag na ni Sarah. Sabay na silang bumaba. Bumati muna ang dalaga sa kanyang mga magulang at sa tatay ni Adrian bago umupo para masimulan na nila ang pag-uusap. Tumabi siya kay Adrian. Lihim namang hinawakan ng binata ang kamay ng nobya sa ilalim ng lamesa. Maya-maya ay nagsimula ng mag-usap ang kanilang mga magulang tungkol sa engagement. At may ilan na rin plano ang naisali para sa kasal ng dalawa. Tahimik ang magnobyo, as they should wait for their turn to speak. Matagal nang magkaibigan ang mga magulang nila, at noon lamang din nila nalaman na gusto silang ipagkasundo noon. Pero binawi, dahil mas gusto ng mga ito na ibigay ang kalayaan ng mga anak para pumili ng makakasama sa buhay. Ano ang kahihinatnan ng buhay ni Rafael? At tuluyan na bang maging masaya sina Sarah at Adrian? Abangan ang kasunod.